Mga karos, magandang araw po. Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Another day and another house improvement ngayong araw po ng Miyerkules. Bali, today is June 25. So ito mga karos, meron tayong naispatan na comment. Madalas po itong kino-comment po dito sa mga vlogs po natin. Bali, tungkol po ito sa mga materyales na hindi po nakikita sa mga ginagawa namin or sa renovation. So ito yung sample is yung mixer. Yan, yung mixer. So maraming salamat po na doon sa nag-comment. Alam ko sobrang concern kayo dito sa mga vlogs namin, sa mga napapanood nyo dito sa aming channel. So bibigyan po natin ng kasagutan yan mamaya. Pero ngayon mga karos, project update muna tayo dito sa mga ongoing project dito sa Anyana, Riego, at sa P6. Yan, samahan nyo po muli kami ngayong araw na to. Enjoy watching po. Tara! Shoutout nga po pala kay Ma'am Rolinda and family at always doon sa husband niya kay Sir. Ayan, maraming salamat sa tiwala. Sa mga hindi pa po nakakapanood, para doon sa naging project namin doon sa Row House Phase 4, per 100,000 mo gawin natin ganito. Yan. Update sa weather. So time check, nasa ano na po mga ka-Row House, nasa alauna na po ng hapon. Hindi ako nakapag-vlog kaninang umaga, medyo marami tayong inasikaso ngayon. Okay, mag-update tayo sa mga ongoing project natin. Yan, meron nga po pala tayong materials dito pero nakabalot pa. Ito po is yung drop light, yung sa canopy. Ang itsura niyan yung ganito. Yan. Yun. Ganyan po yung itsura niyan. So ano lang po siya, pag napundi yung bumbilya, pwedeng palitan. Yung materials na to, bali 8 pirasong drop light. Dadalhin po natin sa Riego de Dios. Tapos ito naman yung tubular hinges. Hindi ko muna binuksan, no, kasi importante, naka-cover siya eh. Bali, ito po ay gagamitin naman po dun sa gate. So ito isa, parang ano yata to, nakapagpasa na ako na kay client kung magkano to. Then ito naman is 1,145, 8 piraso na drop light. Let's go. Bago nga pala tayo umalis, ito, nakikiramdam lang tayo sa weather. Pero yung sasakyan na yung gagamitin natin para hindi tayo mababasa. Ito nga po pala yung aming bodega. Itong bodega na to, hindi pa naman po totally amin to. Bali, nare-rentahan lang po namin monthly. Yan, para meron tayong bodega. Tapos syempre, wala pa sa pinagkasundoan namin ni client yung renovation nito. Kung sakali, meron tayong mixer. Medyo malaki-laki rin po kasi yun. Dito lang po yun ilalagay. Pero ang kailangan ng bubong, yun nga lang, naka-expose siya. No-expose siya. Pwede po siyang manakawan ng parts. Tsaka pwede rin po siyang kalawangin pag hindi masyadong ginagamit. Aside doon, hindi siya kasya rito. Yan, hindi siya kasya dito. Mas maganda ho sana kung naipapasok natin yung sa loob. Yan, yan yung bodega natin. So kung may mixer tayo, pwede natin yun ilagay dito. Yun nga lang, hindi siya kasya rito. Ganon din sana rito. May bubong na yung harapan nito. Isang bodega namin to. Bali itong pwesto na to ay bodega rin namin. Yun nga lang, wala naman pong paparadahan ng mga personal namin ng mga gamit. Kagaya nitong e-bike na pinasusundo namin, hatid sundo sa pag-aaral po ng mga anak namin. Actually yung mixer, pwede tayo magkaroon nun, pero arkila. Pero pagkakasunduan po ng contractor yon at saka na may-ari. Dahil hindi naman po lahat ng project ay kinakailangan ng mixer. Kagaya niyan, ang kadalasan mga project namin dito, mga row houses, hindi mo na kailangan ng mixer niyan. Tsaka kung magbi-mixer ka dyan, sa pagbuhos lang ng mga slab at saka ng poste, yan, may tendency pa na maubusan ka ng pwesto. So kunyari yan, dyan ka maghahalo, yung pwesto makakasagabal pa sa pwesto ng mixer. Okay, mamaya may share pa ako na mga pwede ko pang opinion regarding doon. Okay, nandito tayo sa Phase 6 Lumina Homes. May 3 project po tayo na ginagawa rito sabay-sabay. Bali, magandang araw nga po pala sa mga client owner namin dito. Ano nang status nitong unit na ginagawa natin dito? Bali 1 day or 2 days na lang po tayo rito. Ito nga po pala, asikasuhin na ni Louie mamaya. Tapos ito, binubuo na po ni Bilog. Ay, sa aircon box, yan na yung update. Bali, yung assignment natin dito, pagta-tile grout na at saka general cleaning. Tapos yung window na ibalik na po natin dito. Kailangan po kasi nating ibalik yan kasi kasama yan sa mga inspection ng mga developer dito.
Master Dindo, magandang araw po. Okay, magandang hapon. Yun ah. Tile grout. Ayan po ang inaasikaso ni Master Dindo rito. Ayan ah. Nung Monday po nagpunta sila sir, no? Monday kuya, no? Kahapon? Malakas ulan kahapon eh. Hindi, nung Monday. Monday po. Monday. Yan. Nagkaroon lang kami ng konting diferensya dito pero minor issue lang to. Kasi yung usapan namin yata 6 feet. Tapos bago pa lang sabihin sa akin ni client, kinakabit na kasi ni Master Jojo yung mga rod. So sabi ko, hintayin na lang natin. Sige, kabit mo na, hintayin na lang natin. I-adjust na lang po namin yan, yung mga curtain rod. Kasi kailangan po, hindi nakasayad to kahit 5 to 10 cm. So madali na po yan, iangat na lang natin. Yan, may dala si client dito. Bali, itong gas tank. Tapos may dala rin si client ng wall mirror. Yung wall mirror dito natin ilalagay. Yan. Yan, napakalinis na. Bahay na talaga. Dito sa general cleaning namin and paint retouching, pagdating po sa mga manggagawa natin, hindi ko sila pinipwersa na minamadali yung trabaho or inaapura. Binibigyan ko sila ng sariling oras nila para matapos nila to. Bali, sanay na po kami sa ganitong trabaho at alam ko naman na kung ilang araw at linggo aabutin yung mga finishing retouching at saka yung paglilinis. Kasi isa yan sa pinakamatagal na ginagawa kapag ita-turn over na yung bahay. Yan, tapos sila Master Batang, may mga participation pa po rito. Yan. Yung mga participation pa po sila. Pwede din anong sabi pala ni client? Okay daw po. Nagulat daw siya nung makita niya itong bahay. Ng personal. Mas maganda ba sa personal o sa video? Mas sa personal na. Sir, tsaka din niya nasa na ganito kaluwag pala. Okay. Yan, maraming salamat po kay sir. Yan. Salamat kasi hindi pa po kami tapos dito pero natutuwa na po kayo sa mga ginagawa namin. Sa taas, doon mag-uumpisa mag-apply ng tile grout si Master Dindo tapos pababa. So paano kuya? Mag-update pa kami sa iba eh ha? Kaya na muna rito. Si Jojo alam niya na to. Yeah. Okay na tayo rito. Wala naman ako iba pang masasabi kundi kailangan matapos mo yung mga installation. Ito lang. Kailangan matapos na namin to. Tapos the rest dyan. Silicone sealant. Yan sila Master Batang, sila Master Ryan. Kapag sila yung gumagawa na ng panghuli, yun lagi natin binabantayan. Kaya palagi po sila nakikita sa part ng video natin. Kasi isa yun sa masisela na gawa. Ang pag-a-apply po ng silicone, parang isang beses lang po yan. Kapag nagkamali ka sa pag-a-apply ng silicone, kailangan mo muna siyang patuyuin bago mo siya babalikan kinabukasan pa. So yun po ang sikreto. Kaya kapag nagpupunta sila rito para ma-final po itong mga aluminum natin, yung lababo at yung ilang pang parts na dapat lagyan ng silicone sealant, nandito tayo. So yun. Doon tayo sa kabila, sa magkatapatang unit. Tara. Bali dito, magandang araw rin sa aming mga client owner. Ayan, update. Bilog, good afternoon, Bilog. Ayan, good afternoon na. Good morning sana eh. Louie, good afternoon, Louie. Ayan. Ang update dito, yan oh. Okay, papapansin nyo lang, medyo tinaasan po namin yung sa outlet. Yan, wala namang kaso yan kung medyo mababa or mataas. Medyo ano na po kasi, yung pagkaka-divide po dito is pinagkasya ko lang po talaga. Kasi nag-request pa si client owner ng automatic washing machine na, yung space for automatic washing machine. So hindi po siya front load. So ang bukasan niya dito sa ibabaw. Lababo at saka lutuan. Kaya medyo inangat ko yung yung outlet. Maganda pa rin naman siya tingnan, wala namang kaso doon, diba? So ito yung tiles. Tiles ginamit natin pati sa sidings, yan okay na. Yan oh. Napakaganda talaga gumawa niya ni Louie, kaya papansin niyo siya lagi gumagawa nito. CR ito at saka yung sa hagdan. Yan yung mga masiselang part ng bahay kapag in-installan ng tiles. Tapos dito si Bilog, yung ginagawa niya rito, yung dito niya na pinipinturahan yung ginawa niya ng AC box.
Yan, para po yun doon sa pinuntahan natin kay Kuya Dindo. Yan. Dito naman sa kabila, pag natapos si Kuya Dindo doon, sama-sama na po sila rito. Yan, nagpa-segregate na ako ng mga gamit. Gusto ko laging maluwag na kapag nagpipintura. Yan o, tad-tad na ng masilya. Yan. Mga gamit natin dito. Pintura. O, diba? Aliwalas na. Pagka napipinturahan talaga yung bahay, sa una lang talaga medyo malabo. Pero pag napinturahan, ang ganda na. Nagkakaroon siya ng buhay. Ayan, para si Kuya Philip. Buhay na buhay. Magandang araw, Kuya. Okay, init. Yan, si Kuya Rigor. Kuya Rigor, magandang araw po, Kuya Rigor. Yung kailangan mo na lacquer thinner. Ano? Hindi na. Meron ka na? Ayun, thank you, thank you. Yan na, musta naman ang mga ilaw natin. Ayan. Ayos. Gloss na yan. Semi-gloss? Ayos, ganda. Perfect. Sino titira ng kornisa? Si Master Dindo na. Master Dindo na sa kornisa. Kanya to eh. Oo, kaya nga. Yan, tulungan lang naman po kami rito. Sa pintura, ganun ho talaga. Tapos ito schedule na natin para madamay na po nila. Pagkabit ito boss, makurnisan natin yan. Ay, kahit mahuli na yan kasi may sliding tayo rito. Pindutan, di ba nakakabit? Oo, papaano na natin kay sila Jojo. Kuya, yung ano ha, bago umuwi, makihisuyo. Magano tayo. Para ano. Okay. Bumaba na kami boss. Sige ha, sige. Yan ha, okay naman sila rito. Kahit naiiwan-iwanan natin sila rito. Yan, may nagagawa po. Importante sa akin yung linis para maliwalas din yan. Ano, rooftop? Ano ba yun? Cooktop. Ay, yung cooktop. Bakit? Yung sukat? O yung ano yung... Ay, oo, kinuha. Inano ko pa naman doon. Sige, sige. Nandun. Oo, tara. Tayo. Riego de Diyos project tayo, mga karaos. Magandang araw kila Ma'am Catherine and family. Bali dito, schedule na rin po tayo sa paglalagay po ng ating mga 1/4 na Sheraboard na magsisilbing insulation plus yung ating roofing, long span roofing. Pero ang mga pinagagawa muna natin dito yung electrical nya para hindi po tayo mahirapan maglagay ng wiring. So electrical muna. So yung kompleto na po dun. Maganda weather natin ngayon. O, hindi po nag-uulan-ulan. Pero dahil month of June, may possibility na na umulan po mamayang hapon. Tuwing hapon ang umuulan dito. Okay, bati tayo. Kuya Doming, good afternoon Kuya Doming. Yan na, yung ginagawa natin dyan. Moldura. Saka dito moldura. Lagyan ng moldura. At saka yun dito. Ayan na, lagyan na rin ng moldura. Rusty, good afternoon. Okay, ito pala yung mga ginagawa ni Rusty nung nakaraan. Itong mga Sheraboard na 1/4, ayan na po yung ilalagay dito. Tsaka dito sa kabilang gilid, sa may corner area. So pinipinturahan na, para kapag sinalpak po natin dyan, may pintura na po siya. Kasi kung doon palang pipinturahan to sa ibabaw yan, napakahirap pinturahan, daming bakal. Kumbaga, retouching na lang po ang gagawin ng mga pintor dito. Flat latex. Yan pa rin ba yung isang balde? Marami-rami pa rin pala. Isang balde po yan. Donis, good afternoon na Donis. Yan na. Bali, ito nga po pala yung bagong dala natin na silicone sealant. Yung dalawa bang unang dala ko may laman pa? Ito sakto. Para dyan dito sa kabila. Kung magkulang man, dagdag tayo. Tapos kumukuha po sila sa hardware ng materyales. Tex screw ang tex screw. Tulong-tulong na lang po kami kasi pagka busy po ako sa iba, dadaanan na lang po nila sa hardware. Bali, naka-inside gutter din tayo Yan dyan. Isang haba na yan hanggang doon sa dulo. Yan, inside gutter. Kaya boy, good afternoon. Yan na. Ang mga pailaw po natin dito. Sige doon. Yan na.
Bin, good afternoon, Bin. Kay Master Jojo. Yan, ito yung ceiling framing natin. Bali sa ceiling po natin, isang ano na lang po to, isang flat ceiling. So ito sa master's bedroom. Tapos dito sa bedroom 1 and 2. Yung bedroom 1 and 2, bedroom 3, then master's bedroom. Tapos ito yung na-discuss natin na nakaraan. Yan o. Yan, naka-silicone sealant yan. Yan, hindi ako sure doon sa mga nag-comment, no? Pero dito pangalan sa paraan na to, wala siyang flashing, wala siyang tulo. Kasi gawa ng silyado po yan. At kung sinasabi nyo, nagagalaw po siya, hindi po siya basta-basta gagalaw kasi meron pong bakal sa ilalim. At saka yung silicone sealant is elastic po siya. Kung gumalaw mo siya dahil sa paggalaw ng lupa, yan, hindi po siya basta-basta matatanggal. Yan. Magkano lang naman, di ba? So, hindi pa naman po kasi natatapos sa ganyan yan. Lalagyan pa natin ng flashing yan. At yung flashing namin, ganito kahaba. Yan, mahaba po siya. O, di ba? Nag-uulan-ulan na nakaraan, wala na po kagad siyang tagas dahil sa ganyang diskarte. So, syempre, conforme naman po ng diskarte yan. At lahat po ng materialis ay nagkakaroon ng expiration. Kailangan lang din natin i-maintenance. Ito na yung inaasikaso ni Kuya Boy dito, wiring. Kapag natapos ni Kuya Boy ito, yung wiring dito, yan, isa-isa na po nilang lalatagan yan ng share board natin. Tapos long span roofing. Pagka natapos namin yan, yan, makakabuelo-buelo na po tayo. Yan, tuloy-tuloy na. Siya nga po pala, PVC panel na napili ni client dito, unahan ko na kayo. Ito po yun. Isa yan sa mga naging project namin sa Phase 2 Lumina Homes. Yan na, shoutout nga pala kila Sir Chito and Ma'am Tet. Yan, bahay po nila yan. Okay. Roofing framing. Roofing framing. Ceiling framing. Yan, gamit yung metal paring. Yan ang inaasikaso nila rito. Sa ceiling framing, ang nagdadala po dyan ito. Ayan o. Yung nasa gitna na yan. Ang tawag namin dyan is carrying channel plus yung hanger niya na mismong naka-rivet doon sa ating mga trusses. Yan po yung nagdadala ng tibay niya. Ang ganda tingnan, malaki. Bali nasa ano pala to, yung gagamitin namin dito 4 meters. So meron naman po nabibili na PVC panel na may haba na 4 meters. Marami to kasi sa taas, dito sa taas at saka sa baba. Yan po yung lahat na gagamitin namin. Madami po, puro PVC panel. Yan, pati rito sa TNB, naka PVC panel yan. Tapos dito rin, yan, naka PVC panel din to. Tsaka rito. Bali, yan nga po palang pader na yan, hindi na po matitibag yan. Tapos ito kasi poste po to. So ang nagdadala po ng structure natin dito sa second floor, so may isang haba ng biga yan. So ito yung bumubuhat at saka to. So, hindi na po siya matitibag. Ang mangyayari po kasi dito, TV console. Yan, TV console yan. Storage po yung sa ilalim ng hagdan at saka rito storage. Sakto-sakto lang din na magkaroon ng ganyang kalaking storage. Siglaki po ng TNB. Gawa ng medyo malaki tong bahay na to. Para maitago po nila yung mga ilan sa mga sobrang gamit na hindi naman po kailangan makita sa loob ng bahay. So, dyan na po nila may tatago yan. Alalay kami sa materials. So, dito medyo malilim na. Ay, Donis! Malilim na rito. Diba? Yan ang yung kagandahan din po sa may bubong kahit pa paano. Marami siyang advantages and disadvantage. Kadalasan lang naman po kasi sa bubong, yung design ng bahay, yun ang nako-compromise. Pero kung tutusin lang, maraming benefits ang bubong. Diba? Kung may bubong ka, pwede kang sumilong dito. Malamig-lamig na dito. Diba? Dito rin, lalo na kapag nalagyan na po ng bubong to.
lalong gagaan yung trabaho namin gawa ng yung mga ibang materyales may ilalagay na po namin dito at pwede kaming mag-prepare dito na. Hindi pala muna tayo nagpapasok ng bistay, no? Magbibistay. Yan, versus sa manpower natin, masyado na marami yung mga binistay. So, sa susunod, ay doon na lang tayo magpapasok. Tapos tungkol sa mga panambak, pinatatapos ko lang na lahat ng bubong ay may akyat. Pag naiakyat lahat ng bubong, makakabuelo na po yung truck. Yan, diba? Pahakot natin yung panambak. So ito lang po muna yung project update natin dito sa Riego de Dios. Yan, ceiling framing, yung moldura, electrical, tsaka yung preparasyon dito sa gutter, tsaka yung sa mga insulation. Okay na tayo rito. Yan, papunta naman tayo sa Anyana project. Bali yung tungkol nga po pala dito, pinagsabihan po pala yung mga tropa natin na ipahakot na natin to, yung panambak. Yan. Tapos nakapagpabali na rin po tayo sa mga manggagawa. Bali Miyerkules ngayon, isa bali day. Ay naumpisahan na yung pagkakabit po ng inside gutter natin gamit yung smoke stainless na 304. Tapos bukas aasahan natin dito, magdadala na tayo ng mga wiring dito. Yung mga unang wire na dinala ko rito is number 14 lang. Number 12 and number 10 magdadala na rin tayo para sa linya ng outlet tsaka sa mga aircon. Bali yung abang nga pala ng bahay na to, mga nasa 4 hanggang 5 yung abang ng linya ng aircon. Yan, medyo madami rin kaya medyo magastos. Yan, yung drop light na pinakita ko kanina, bali dito po natin yun na i-deliver. So dalawa, bali 8, dalawa kada isang pader. Tapos yung tubular hinges, yan dito yan magagamit. Sana si Kuya Alden makabalik kagad kapag umokay siya para may pagpatuloy dito. Pero kung hindi naman kami nagagawa. Ayan, let's go. Okay, nasa Anyana East naman po tayo, Anyana Bel Air. Kahapon bali ang assignment namin dito yung pagbubuhos ng slab at saka yung mga natira pang biga at poste. Kuya Chris, good afternoon. Good afternoon, sir. Ayun, gamit na gamit yung ano natin Kuya Ruel, good afternoon Kuya Ruel. Di ka namin kasama kahapon, Kuya. Kaya ka yun bali ito, pinabuhusan na po natin. Tapos makikita nyo yung ground rod dito. Meron po siyang meron po siyang anilyo tsaka poste. Bali ang gagawin na lang po namin to, isusunod po namin sa height ng 2 meter. So ito po mga ganitong klaseng unit na meron kayo maabot na ground rod, hindi po pwedeng basta asintada lang ng hollow blocks. Mas maganda po bubuhusan nyo ng poste. Kasi pagka gumalaw yan, gumagalaw kasi minsan yan, lalo na pag malakas ang hangin. Yan, mabibitak po agad yung hollow blocks, kaya kailangan nakaposte. Tapos ang pinaka setup natin dito, ito po kasi yan, 2 poste siya pero cladding na, pintada na lang sa gitna. So cladding na po siya, service entrance, tapos fence grills. Tapos dito naman po is yung garahe. Yan, 2-door gate. Yan, mabilis talaga magbuhos kapag ganun yung gamit. Kay Sandy, good afternoon kay Sandy. Yan, bali ang ginagawa ni kay Sandy yung sa sidings. Yan, tinatanggal niya na. Yan, pwede na pong tanggalin yung pinaka-sidings po ng biga at saka poste. Wag yung, para makaano po siya, para po makasingaw. Ayan. So sa pagtatanggal po ng sidings ng biga, kinabukasan pwede na. Yung sa poste naman, 24 hours. So 24 hours naman po yan. Ngayon lang po niya binabaklas. Hapon na. Yan. Sa taas. Yan, marami po kami rito kahapon. Yan. Yan. Slab.
So ito po pala, patutubigan po natin mga karos. Yan, may ano na tayo rito. Yan, may hose na. Mas makikita nyo banda doon, di lang masyado tanaw. May buhangin po dun sa dulo. Tapos dito, magpapalagay din po tayo ng buhangin at saka po dyan. So, schedule yan ngayon, lalagyan ng buhangin para magkaroon ng blocking. Kasi patutubigan po namin. Mas maganda po yung concrete flooring natin. Yan, babad siya sa tubig. Mas maganda po siya habang nagko-curing time. Mas maganda po yun. Mas matibay yung gawa kapag kaganon. Tapos siya nga po pala, nasa na po tayo rito. 2 linggo. 2 linggo or less than 3 weeks. Yan, pwede na po tayong paunti-unti magbaklas ng ating forma. Kaya pagtulong-tulungan nyo na lang para mapatubigan natin. Yan sa taas. Yan. Kahit hindi na siguro gusto lagyan ng buhangin kasi lumalabas din. Basak-basakin na lang. Sige. Pwede naman kung umuulan. Pero mas maganda meron pa rin kahit konti. Yan, nabili na ko na po sila kanina. Kaya pabali pa kayo kuya? Wednesday ngayon. Ayan, wag mo na. Bali, pas mo na. Kasi nababawasan yung sahod din ng Sabado. Oo siya. Kaya palinis na lang tayo nito ha. Sidewalk. Okay. Okay, meron tayong itutuloy doon sa discussion natin kanina. Bali, dito hindi rin po kami gumamit ng mixer dito. Gawa ng konti na nga lang po yung space dito. Kaya hindi na rin po kami gumamit. So wala kaming stockpile. Buhangin namin, graba, nandiyan na rin. Saka hindi naman po ganun kalaki din yung trabaho na ginagawa namin dito. Pero kung usapin na pagbibuild po talaga from scratch, tapos i-build natin, kailangan po talaga. Yan, sa Riego de Dios, hindi ko rin po pala na idagdag kanina na nandun ako. Depende rin po sa budget cost na mapag-uusapan. Una ho kasi wala po tayong pambili ng mixer, wala pa tayong budget nun. Tapos nabanggit ko na kanina kung ano-ano yung mga dahilan kung bakit hindi ho tayo talaga nag-provide or ano pa po natin yan, hindi pa po tayo na bumili noon. So ang isang dahilan nga din yun, yung stockpile natin. So hindi rin po siya kasya dun sa bodega natin. Tsaka hindi ho siya madalas na nagagamit. Kasi hindi naman po tayo lagi may project na may malaking trabaho. Ang pinakamalaking project na natanggap po namin is yung sa Riego de Dios lang at wala nang iba. So yung mga ganitong klaseng extension lang, hindi pa naman po to sapat para mag-provide tayo ng mixer dito. Kaya wala po tayo nun. Tsaka sa Riego de Dios, mas pinili ko po yung manpower compare po dun sa pag-aasikaso po ng mixer. Pero lagi nating tatandaan, mas maganda pa rin na merong mixer. So sa akin, sa manpower ako tumutok dun. At saka sa costing din, syempre, di ba? Pwede naman tayo mag-arkila ng mixer, pero sa costing medyo hindi po pasok sa budget na napag-usapan natin ni client. Kadalasan po kasi nagdedepende naman po tayo sa project ni client. Hindi po tayo yung lagi nagdidesisyon. Sa atin kapag na-turnover na yung sa plano at saka yung lahat ng gagawin, tayo na po lahat yan. Diskarte na. Lalong-lalo na po kung labor materials yung labanan. Pero kung manpower lang, medyo kay client lahat ng expenses. So magko-conforme na lang po tayo sa nagpapagawa. Yan ang update dito sa project natin dito sa Anyana. Yan, 3 lang po muna sila rito. Yan, naka-setup na po yung sa mga poste. Bali itong sa poste natin dito 150 lang po yung finish. Pero yun doon sa kabila 200 or 2 meters kagaya nito. Alright. Bali ito mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng Miyerkules. Maraming salamat nga po pala sa lahat na nagko-comment at saka concern nyo regarding po sa mga nakikita nyo rito sa vlog. Ito nga po pala ang construction services natin. Masasabi ko maliit na contractor pa lang po tayo. So lahat po ng mga kino-comment nyo, lahat po ng mga sinasuggest nyo, ay yan naman po talaga yung mga dapat po ginagawa dito sa construction. Kaso nga lang, syempre hindi pa po tayo ganun kataas. So sana po maunawaan po, lalo na sa mga nagko-comment. Sabi niya,
Meron na daw vacuum, meron na daw ganito, mixer na lang daw po yung wala, etc. Bali, conforme po yun, hindi naman po natin kagad kayang ipilit ang lahat. So, darating din po tayo dyan. Siyempre, sino ba namang hindi, di ba? Sino ba naman ayaw ng mapagaan at mas maging kalidad pa yung trabahong ginagawa niya. So, darating po tayo dun. So, ayun lang. Maraming salamat po sa inyong mga comment. May mga bagay man ako hindi na ipaliwanag sa araw na to. Baka meron kayong gustong i-share, i-comment, binabasa naman po natin yan. Bali, ito mga karos, maraming salamat sa walang sawa nyo pong suporta dito po sa aming channel. So, kita-kita na lang po ulit tayo for the next video. So, update nga po pala sa project natin. Meron tayong 6 na ongoing project na sabay-sabay na ginagawa araw-araw dito sa Riego de Dios, sa Anyana, 3 sa Phase 6 at 1 dun sa Phase 5. Bali, ito mga karos, God bless po sa ating lahat at paalam po muna. Tara!